Glory to God sa buhay mo, sis. We are blessed kasi na-meet ka namin. Hindi ba pwedeng may task mo? Pwede, Ay, pwede. ako nga pala. Maliit kasi yung school. Kaya nga pala yung school ka na mababa. Ayaw kong mababa kasi. Wala naman ang taas. Sorry naman. Mataas mo siya daw? Sana din ka nung makita dyan ba na? Ay, lalaing. Anak nung nakalusong kapon. Ay, doon mo na this afternoon ko pala ibabahagin to. Ay, kasi alis ka na ng before 3, kaya ilagay na natin. Hindi, akala ko for morning. Praise God. That is so good. So, napakabuti po ng ating Panginoon. Salamat sa Panginoon sa patuloy niyang paggabay sa bawat isa sa atin, sa ating buhay. Nung sinabi ni Pastora last Sunday na ako ang na ibabahagi ko ito, yung hindi ako siya, parang oo at hindi ang sagot ko. Pero I say we can do this by God's help. So, pasensya po kayo. Medyo nahirapan akong mag-outline kasi wala akong paper. So, ang ginagawa ko is, sinabasa ko, tapos kinakancel ko, and then nililirite ko sa, tinatype ko sa phone ko. Wala kasi ang kapapi-papi. Pasensya po kayo. So, ang tinigyan ko yung pastor sa akin is yung Genesis chapter 2, tapos chapter 2. So, before we start, pwede po dahil manalangin muna lang. Father, we thank you for the privilege of sharing your word. We ask you, Father God, to fill me with your spirit, Panginoon. Grant me the courage and boldness to share your words. Tanggalin remove my own agenda at anumang distraction, Panginoon. Tulungan mo po akong sabihin ang iyong katotohanan na may katapangan, kalinawan at pagmamahal. Use me as a Ba't hindi mo marinig yung sige, kung saan ka komportable, okay lang. Saan kasi hindi yung marinig. Baka magagalit pa sila. Para hindi halata yung kamali ko. Wala naman mali sa pagkano. Okay, so let's go para hindi na ma-record natin. So, the chapter 1 po is all about God. And here in chapter 1. Chapter 2 is all about who we are. Tama po ba? So, ang sabi po ni Charles na we came from X. Tayo daw po ay bunga ng evolution. Tama po ba yun? Naniniwala po ba kayo dyan? Or papayag po ba kayo na galing sa ilang boy? Hindi po, no? Kasi ang Diyos, because God created us. Amen? So, yun po. Hindi po tayo naniniwala po. So, dito sa verse, basahin po natin yung verse 1 to 3, chapter 1 to 3. Pwede kong makabasa. Verse 1 to 3. Nilikha na ng Diyos ang langit at ang lupa at ang lahat ng bagay na naroon. Tinapos niyang likhain ang lahat ng ito sa loob ng 6 na araw at siya ay nagpahinga sa ika-7 araw. Pinagpala niya ang ika-7 araw at itinuring itong banal sapagkat sa araw na ito siya ay nagpahinga matapos ang pahingi ng lahat.
alam na natin yung kung ano yung ginawa niya sa araw na yun. Araw na yun. So, siya nga po yung sinasabi sa sa chapter 1 na God created God created heavens and the earth. At hindi lang earth or hindi lang heaven at earth, kundi maraming maraming laman. Yung stars. So meron kaya sinabi ko po kay sister na kung pwedeng aawitin yung in the beginning God created. Kaya lang hindi niya na Ay, walang. so parang dagdag sala dito. So anyway, alam na natin yung ginawa ni ng Panginoon. So, hindi natin isa-isain yun. So, God prepared all the things for us na dahil ayaw niyang magutom ang kanyang nilalang na mga tao. Kung ayaw niyang magutom. So, lahat pinipir bago yung mga halaman. So, ang susunod dito na, tingnan natin dito yung natapos ng Panginoon ang kanyang gawain ay nag-rest siya, nagpahinga siya. Pero hindi po ibig sabihin na nagpahinga siya dahil pagod siya. Hindi po siya pagod. Kundi gusto po niyang ipaalala, gusto niyang maging example na we must to gather to serve her in every Sabbath day or seventh day. So, seventh day means kahit ano doon sa isang linggo na yun. Hindi. Pero tayo kasi nasanay na tayo sa Sunday sa pag-worship sa Kanya. So, ayun. So, after that, nag-rest siya sa anong araw yun? Sa ika-anim po yun. I mean, ika-pitong araw. So, yung 17 na yun, God sanctified that day, that seventh day. Anong ibig sabihin doon? Pag sabihin natin na God sanctified, gusto ng Panginoon na we separate that day to worship Him, to appreciate Him for everything. Dahil sa kabutihan niya. So, kung tutuusin nga, hindi sana tayo magtrabaho eh. Pero ang ginagawa natin sa Sunday, ang ginagawa natin, busy nga tayo sa Monday, kinukuha pa natin yung Sunday. Imbis na, that's for God. Hindi natin maiwasan na dapat yung Saturday na yun, lahat ng trabaho na yun, nagagawin mo sana ng Sunday. Tapos na yun, para ng Sunday, pagising mo, kain na, pupunta na sa church. Pero ang problema sa atin, baka ako lang siguro ang gumagawa nito. Pagkagising, gumawa ng trabaho, maraming labahan, maraming hugasan, hanggang wala na yung oras mo. Pag minsan, baka pinipipil pa natin yung mga foods natin para pagkatapos ng simba, let's go eat. Uwi, kain na agad. Ang masama doon, ang problema doon, baka sa nalit ka na nga pumunta sa simbahan dahil sa pagtatrabaho mo, nalit ka na nga, iniisip mo pa yung niluto mong ulam na masarap. And time of message, yun ang mahirap doon. Imbes na makinig ka, iniisip mo na yung niluto mo pagkain. Adobo, sarap. Diba? Kaya wala
wala na tayong konsentrasyon sa pagkinig ng mensahe. So, yung hindi dapat yung hindi sana ito magtrabaho. Yung mga marami tayong dapat gawin kung hindi tayo magtrabaho. Alam na natin yung mag-devotion, pero honestly, hindi ko ginagawa. Kaya, naitama ito sa akin ng mensahe ito. Santo lang kung ano mo ito, kung binabasa mo lang, parang walang message sa'yo. Pero ako, aray ko! Kaya sabi ko, ay bakit noon, binigyan ng pastora sa akin pero hindi natuloy. Akala ko wala na, pero hindi niya ako tinigili at sinigasan. Sabi ko, this message is for me. It's really for me. Kasi talagang nataman ako sa mensahe ko. Kasi, nung pag dito sa trabaho namin na may amo, na may boss, we considered na okay lang nalilit tayo. Because hindi dahil sa trabaho, dahil may pinapagawa ng amo natin kaya tayo nalilit. Pero baka naman gusto lang natin mali. Nung nasa Pinas parang ako, malayok ng dalitin sa simbahan. Dahil nagtatrabaho nga ako bago ako pumunta sa simbahan. So inuuna ko yung trabaho bago pupunta sa simbahan. So talagang relate ako dito. So pwede naman tayong mabaga sa simbahan para maglinis, magdilig ng mga halaman kasi karamihan ng church, maraming halaman doon. So pwedeng yan ang mga gawain. Pwede namang kahit hindi ka maaga ng gusto, basta wag lang tayong palit sa mga activities sa simbahan. Gaya ni Pastora Marlene, I appreciate her. Kasi talagang maaga siya lagi. Tugad. Si Pastora Elsie, parehas sila. Alam natin kung saan siya nakatira. Sa Central, ang layo. Ang layo talaga. Pero anong oras siya dumarating dito ang aga-aga. Mas maaga pa sa atin naman natin dito. Dahil nakakahiyan naman. Pero pag sabihin natin nakakahiya naman sa kanila, mas nakakahiya kay Paksal sa Lord. Diba? So, it's like we are cheating God. Because, inaano natin yung Sunday na para sa kanila. So, dito sa Leviticus 23 verse 3, dito yung sabi niya na baka may gustong magbasa. Sa Leviticus 23 Leviticus.
7 again. So thank you. So we need to separate natin dapat ito para sa Panginoon. One day, just one day to celebrate His goodness and to glorify Him. And 6 days. Wow, 6 days tayo. 6 days ang binigay ni Lord na ang pagtatrabaho natin. Ang pangalawa, the creation of man and the garden. So, creation of man. So, dito po sa 4 to 6, ito po yung wala pang inwait ng Lord na ulan. So, pero yung may tubig po sa ilalim na siya yung gumasa sa bukas. So, this 7 is verse 7. Ito yung pagka God created so yun, God created the man. Is that man? Is Adan. So, alam na natin paano niya tinit si Adan para maging tayo. So, God created Adan is may purpose po siya. So, yung si Adan po ay nilikha ng Panginoon at kailangan po siyang magtrabaho. Hindi porkit ito yung makain doon na nilagay ng Panginoon ay hindi na siya magtrabaho. Sinabihan niya si Adan na to tend and keep the garden. So, sa binigyan naman ni Lord si Adan na free siya, Adan is free to eat from any tree except the tree of life, tree of knowledge and good evil. So, binigyan sinabihan na pwede niyang kainin lahat-lahat ng mga bunga, ng mga halaman o mga butas doon. Huwag lang yung nagbibigay buhay at ano yun sa Tagalog? Good and evil. Hindi ko mayan sa good and evil. The creation, pangatlo, the creation of man, the creation of woman. So, God created yung mga prutas, and then nakita niya na, and then nilagay din niya si Adan sa Garden of Eden, and so para alagaan niya yung halaman. Ito may garden. So sa verse sa pangatlo na ating pag-aralan, yung the creation of woman and the institution of marriage. Mababasa natin sa Eden. So kailangan po, nakita po ni Lord na kailangan ni Adan ang kasama. Nilagay din po ng Panginoon ang mga animals doon sa Garden of Eden. Para may kasama si Adan. At sinabi pa niya na si Adan ang magbibigay ng pangalan ng mga animals, yung mga birds. So, ginawa po ni Adan yon. Ginawa po niya yung utos ng Panginoon. And then nakita
nagsimula na mag-isa si Adan. Hindi sapat yung animals at mga prutas. So, sabi, God declares it is not good the man to be alone, realizing none are suitable for their work. So, ayan, we have the formation of woman na create ni ang Panginoon si yung babae, si Eva. So, hinaan po niyang pinatulog po ni Lord si Adan at doon po niya para kinuha po niya yung ribs niya at nilagay sa babae. So, ayun, he created the woman, that is Eva. So, kapanya pala niya, pwede sabihin ni Lord, ay kawawan naman si Adan, wala siyang kasama. So, he created Eva. So, in verse 24, become one. Become one, it means yung feeling, yung feelings mo, feelings din niya. Kung siguro tayo sa mga asawa natin, kasi pinag-isa tayo ni Lord, di ba? So, yung problema niya, asawa natin, problema natin. So, kumusta kayo yung relasyon natin sa asawa natin? Baka naman, problema mo yan. So, pero dapat, as one heart, as one hand, dapat magkaisa din yung ano natin. Ang problema is, parang lahat ng focus is, may problema. So, anyway, they are innocent at that time. The man and woman looked but not shame. Ito po ay nagpapaalala na kagandahan ng relasyon na walang kasalanan lumakad lang. Si Adan at Eva, binigyan ni Lord ng responsibility na na maging moral or maging maayos ang kanilang moralidad pero hinayaan nilang pumasok sa kasalanan. So, magsuri po tayo kung gaano ba kalalim ang ating pananampalataya, gaano ba kalalim ang ating relasyon sa Panginoon, or balik na rin natin gaano tayo kalalim. So, tingnan natin yung sana lagi natin alalahanin itong chapter na ito, that God is there. God is na lahat ng mga bagay para sa atin. Makontento sana tayo. So, para hindi po tayo alam po kung nagugutom tayo, so ipapasak na lang sa pwede po niyang dagdagan din ang salamat po Ate Gemma, at habang inaayos yung pagkain ay konting dagdag lang po. Napakaganda po ng kanyang pag-explain sa Genesis 2. Dito po sa verse 1 to 4, sinabi niya kanina na honor the Sabbath. Amen. Pero hindi naman ibig sabihin na every Sunday talaga ang Sabbath. So, in Hebrew kasi, ang ano nila is Saturday nila sinaselebrate. Dito yung mga Sabbatista nila. Pero tayong mga Kristiyano kasi, Sunday natin sinaselebrate, pero hindi talaga. Basta, yung 6 na araw kasi na pag-creation ng Panginoon sa
natin yung mga pamilya natin, pag-usapan natin yung kabutihan na ginawa ng Lord. Maalala natin si Martha at saka si Maria. Si Maria, siya ay nakikipag-fellowship sa Panginoon. Ngayon si Martha naman ay abalang-abala siya. Abalang-abala siya, nandun na silang dalawa, pero si Martha ay abalang-abala siya. So, sabi nga ni Martha, Panginoon, sabihin mo naman kay Martha na, kay Maria na tulungan ko. Pero sabi ng Panginoon, gusto kasi ng Panginoon na tayo nakikipag-fellowship sa Kanya. May time na, yung katulad ngayon, Sunday, kaya bless na po tayo kasi nilalaan po natin yung panahon para makipag-fellowship sa Panginoon. Ito po yung Sabbath day, yung araw po ng Sunday. Sabihin Sunday yan, pero tayo kasi mga Christian, usually Sunday natin kaya sabi na doon, nang tinilay ng Panginoon ang tao, saan magmula ang tao? Diba sa dust, sa alikabok. Bakit po kaya alikabok? Ang alikabok po kasi ay nagsisimbolize ito ng kamatayan, death. So, kaya ang ginawa ng Panginoon, hiningaan niya ang tao saan? Sa ilong. So, sa New Testament, sabi niya doon sa 2 Timothy 3:16, all scriptures are God's word. So, ibig sabihin, noong hindi pa tayo hiningaan ng Panginoon, yung topic na ni Pastor Marlene kanina na atay tayo spiritually, kung hindi pa tayo hiningaan ng Panginoon, so ano ba yung breath na salita? Ito ay walang iba kundi ang salita ng Amen? Sabi dyan, 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was with God. So yung salita na hinihinga ng Panginoon kay Adan ay walang iba kundi ang salita. Tayo naman talaga ay nasa kamatayan, nasa kadiliman. Kaya na gospel, in-emphasize na gospel. So nung hiningahan tayo ng Panginoon, yan yung transformation, yung 2 Corinthians 5:17, na ang lahat ng tao sabi niya doon, ang sino ng nagkakasa sa kanyang ay bagong nilalang. Hiningahan na tayo ko sa Panginoon. Kaya nagkaroon ko na pagbabago. So, we are all temperamentas. Sabi niya yung si Trinity, dahil hindi mo talaga maganda doon sa na tayo ay nag-isa. Kaya create ng Panginoon para may kasama siya. At doon pa magkaroon ng kasiyahan si Adam ng Trinity. Saan galing ba si Eva? Sa Tagjan. Kaya dito laging ina-example dito yung mga mag-asawa. Dun sa marriage ko. Na ang asawang babae kailangan mag-asawa. Pero minsan, nababaliktad. Yung asawang babae, ang sinusunod ng asawang lalaki. Kaya pag natutunan yung lalaki, doon nagpupos na, nagkakamali yung lalaki. Nagkakanap alam na. Kaya kung tayo magpapasabit sa ating mga asawa, malayo na tayo sa feeling nila, ay tayo pa rin. Yan yung tinatawag na concept. Ganun din po sa ministry. Pag tayo po ay nagpapasabit sa mga leaders natin, kaya actually lahat po tayo ay pantay-pantay. We are all family, sisters in Christ. Kaya na sinabing sisters in Christ. Kaya lang meron talagang mga officials, yung chairman, yung leaders, para maging maayos yung pamilya. Katulad ng isang pamilya, may tatay, may nanay, may anak. Ganun po mga kapatid. Kaya ang ganda lang po yung ating pinag-aralan at salamat po. Alam ko tayo gutom na. May ipagpatuloy po natin yung pagbabasa ng salita ng Lord. At dito po tayo na. Ang mahalaga po ay magpapasama pa rin tayo. Amen. Praise God. Salamat po sa buhay ni Ate Gemma. At siya po ay uuwi.
Namimiss yun. Tapos ipagpapremit ka na namin. Goodbye to you, my trusted friend. Iyakan na.